Hi guys! Welcome back to my channel at Shy Access, and today we have another guest sa Real Talk with Shy natin is si Ate Chris! Hello! Mga kababayan! Yeah! Welcome din sa channel ko. Ayan. Thank you for inviting me. Of course. Ikaw ba naman? Thank you for having me. Ay, naku, bakla na naman. Bakla naman. Anyway, may question na. Hindi ito mahirap. Okay. Gusto ko lang malaman kung ano yung, paano ka nakarating dito sa UK? Paano ba ako nakarating sa UK? Tagal na kasi, yung brief history lang, paano okay, ka nakarating sa UK? Nag-work kasi ako sa barko before. And then, parang sea woman, parang gano'n. Yes. Okay. I think we're the first sea woman na napalabas sa Philippines. Year? That's 1988. 1988. So, ako ay ilang taon nun. Bata ka pa nun. Ako po, ancient na sa ate mo. Anyway, yes. So, nagbabarko. And then, I met my husband there. So, and then, after that, it's history. The rest is history. Napunta ka na dito. Anong yung taon yun? 1995. 1995 na siguro. It's between 1995 and 1996. Yes. Ilan yun? Hindi England? Yeah, Scotland. Dito ako nag-start. Dito na ako dumiretso. And siya sa trabaho kasi, yung asawa ko. And then, yung contract niya natapos na. So, umuwi na siya dito sa Scotland. And then, he invited me to come here as a visitor first. Just to see kung yung pamumuhay dito. Hindi pa kayo kasal na? No, not yet. So, he wants me to see first what kind of life I will have here. Para ba yung future ko? Parang pinatikim lang muna niya ako para makapag-decide ako whether I like the life here or not. Okay. So, sabi ko, okay, why not? Sabi ko ganon. Okay. So, pagkatapos ng kontrata ko sa barko at that time, nag-visit muna ako dito. Nag-visit muna ako dito para makita ko nga ma-meet ko yung family niya. At saka para makita ko yung paano siya mabuhay. Yung pamumuhay dito. So, yun. And then, nung napunta ako dito, nagustuhan ko naman kasi ang babait ng mga nanay, ng mga kapatid niya. Wala na siyang nanay, wala na siyang parents. So, yung mga kapatid niya ang babait. So, I met them all. And then, sabi ko sa kanya, I have to go back home first kasi kasi hindi nila alam na nasa Scotland ako. Kasi nga visit lang ako. So kasi nasa UK base kasi yung barko namin. Kaya na so pag stop ng barko namin sa Southampton sa London. Stop ng barko namin doon. Dumiretso na ako dito. Yun yung visit visa na ngayon. Tapos hindi pa yung visit visa kasi as a sea woman meron kang meron kang visa that you can stay for I think a month or two. And then, ayun, yun yung visa ko at that time. Kaya nakapag-stay ako dito. I think it's only a month when I stayed here at that time. And then, umuwi agad ako. Ano yun? Another visit visa? O yun na yun? Hindi. I have to apply. Apply ng visa ulit pagbalik mo. So, second time ka bumalik? Second time, okay. Kasi nung umuwi ako, hindi pa kasi ako sure Kasi, tawag dito, although I like the life here, I like him and the family. Kasi breadwinner ako. So, pag uwi ko, I have to decide whether pupunta ba ako, magpapakasal ba ako sa kanya, or mag-i-stay ako to look after my family. So, that's the choices I have at that time. And then, at saka kasi nga, alam mo na maraming promises na hindi naman natutupad. At saka, hindi pa ako sure at that time. Parang 50-50 ka. 50-50 ako. Sabi ko, kasi nga, they are all depending on me. Kasi nga, breadwinner ko. And then, so, during that time, nung ini-invite niya ulit ako pabalik dito as a spouse, well, nag-a-apply kami ng spouse visa. Spouse visa. Spouse visa agad na niya. Pero, at that time kasi wala pa siyang trabaho dahil syempre musician. Nahihirapan siyang makahanap agad ng trabaho. So, hindi kami makapag-apply ng spouse visa kasi nga wala pa siyang work at that time. So, visitor's visa muna yung in-apply niya. So, hindi pa nga siya ang nag-sponsor sa akin, yung sister niya. Kasi yung sister niya may bed and breakfast sa Yorkshire. Mas mabilis kapag siya ang So, ayun. And then, marami na siyang plano. Talagang desidido siyang kuhain ako. Pero hindi ako dumidepende doon. Kasi kung didepende ako doon, and then, hindi naman matutupad. And then, syempre, madidisappoint lang ako. Ang daming nakadepende sa akin at that time financially. So, nag-apply ako ng trabaho sa ibang barko, sa Princess Cruises. So, I've got that job. So, meron na akong schedule kung kailan ako aalis.
So, sabi ko, kung alin ang mauna, sabi ko gano'n, doon ako. Sabi ko gano'n. May option ka. May option ako. Parang May plan A and plan B ako. Oo. So, yun nga, ang plan A ko talaga, yung barko muna. Kasi mas importante sa akin yung At family least may ko. work ka rin, no? And then, yung plan B ko is si Robert nga. Kasi during that time, yung feelings ko sa kanya, hindi pa naman masyadong strong kasi bago pa lang kami 3 months pa lang siguro kami at that time. And then, so, minadali nito yung yung visa ko talaga, minadali niya, Gusto ka ng kuya talaga. paspasan. So, palagi siya tumatawag, everyday tumatawag siya sa bahay. And then, ayun na. Tapos paalis na ako nung papuntang barko, and then, dumating yung visa ko. Yung visitor's visa ko. Sabi ko, So, go! yun ang sign. Yun ang Sabi sign ko, na go. ito na. Pray ako ng pray na. Sabi ko, Lord, kung ano pa mauna, yun, doon ako. Sabi ko ganun. Alam ko, that's your will. Sabi ko ganun. So, but during that time, bago pa ako makapunta dito, alam ko na foreigner mapapangasawa ko dahil. Dahil meron akong premonition. Parang na-dream ko na. Talaga? Pero hindi mo makita yung mukha. Hindi ko makita mukha, pero maputi. Hindi. So, ayun. Anyway. So, ganun nangyari. Pero pagdating namin dito, ang dami pa rin interview, Interview ba? Pagdating ko dito sa airport. Sa airport? Yes. Grabe yung interview dyan. Ang hirap ng interview. So, ibig sabihin, kasi ang visitor interview during that time, ang interview ng visa sa Makati is different. Talagang, one-to-one. Not like before. Not like now. Di ba? Mag-fill up ka lang. Lahat ng, tas, lang nila, investigahan lang nila. Hindi, before, talagang face-to-face ang interview. Bago mo ipasa yung mga kaya And then, pero ang dali ko nakuha yung visa. Kaya lang pagdating dito, may interview pa rin. So, ibig sabihin, yung difference noon at ngayon, mas okay ngayon, mas mabilis. Kasi mas mabilis ngayon. Na sila, biometric, yes. Biometric na, okay. Mas madali ngayon. Yung application. Kasi nga, hindi na kayo ni-interview. That time, may interview. So, after noon, muwi ka, naging spouse visa ka na, another, o dito na kayo dito na ako nagpakasal. Pakasal ka na. Kasi hindi na ako umuwi. So, kasi nung pagdating ko dito, 6 months lang yung visa ko And then, may nakita kaming, it's like a charity organization for immigrants. Yun ang tumulong sa amin. Kasi nagtanong kami kung pwede kaming magpakasal. Kasi matatapos na yung visa ko that time, ma-expired na yung visa ko that time. So, pumunta kami doon sa charity group na yon, and then tinanong namin kung is there any possibility that we can get married without me going back home. So, ganun ang ginawa. Sabi nung charity group na, yes, you can. Kaya lang, kailangan ka magtrabaho, sabi kay Robert, kasi I can't depend on yung benefits ba? Kasi nga, yung trabaho niyo sa barko. So, dapat dito, mag-ahutan mo. Kailangan siya magtrabaho kasi nga hindi ako pwedeng dumepende sa benefits. So, kahit anong trabaho, pinasok niya. Pinasok niya talaga lahat ng trabaho para lang maikasal kami. So, pero nung ikinasal kami, dahil nga wala siyang trabaho, tapos yung bahay niya, may bahay siya at that time, binibenta niya. Para para matustos ang lahat ng gastos. Pero yung kapatid niya lahat gumastos. Lahat ng kasal namin, yung reception, and then yung honeymoon namin, lahat kapatid niya ang nagano. Ano siya? Ate, kuya ba siya o bunso? Hindi, bunso siya. Bunso siya? 3 babae at saka 1 lalaki. Okay. So, ayun, spoiled yan Ayun, so, nadaos yung kasal namin. Tapos the rest na hindi ka na nakauwi. Tama nga naman. Hindi na ako umuwi kasi kung uuwi pa ako, mahihirapan kong bumalik. At saka isa pa, financially, hindi kami talaga stable at that time. May ipon ako, kaya lang yung ipon ko, nakalaan yun sa family ko. And then, siya naman, lahat nakapending yung pera niya dahil nga nasa bahay. And then, ayun nga, so buti na lang, nalaman namin yung charity group yun. Ano pa rin yata yun active pa? Active pa rin yun kaya lang hindi ko na alam kung ano pangalan. So anyway, ayun, naikasal kami. Okay yun pala. At least may mga tumutulong sa mga, siguro dahil mayroong mga gano'n na rin na marami foreigner dito na nangailangan ng tulong before you na kaya nagkaroon ng organization na gano'n. So, maraming, para sa, I think meron din naman hanggang ngayon, di ba? Marami pa rin. Iba Iba na siguro ang rules nila ngayon. Kasi during that time, libre pa yun. Walang bayad yun. Lawyer pa yun. Oo, lawyer yung tumutulong sa amin that time. Yan ang kaibahan noon at ngayon. Kasi ngayon, lahat puro pera na lahat may bayad. So, ang laki talaga ng luwag noon pala. And then, paano ka, after nung spouse visa, may ilang taon bago ka na ILR? 2 years yata. Pwede ka na mag-ILR? Oo. After 2 years, either 2 years or 1 year or 2 years. Something like that. Hindi ko na matandaan na kasi tagal-tagal na. 2 years. And then after 3 years yata, pwede ka na mag-British citizen. So, kaya naman ako nag-decide,
kasi nga, nag-decide ako mag-apply ng British nationality. Kasi nga, during that time, pag nagta-travel kami, magkahiwalay kami. O magkahiwalay kami palagi ng queue. Doon siya sa Europe. And then, dito ako sa non-Europe. Okay. So, kaya Nagpa-British ka na. Ng 3 years. After 3 years na yan. After 3 years yata. Yan ang next question ko, te. Yung price ng payment mo. Mura lang. 50 pounds lang yata. Nun eh. Oh my Either God. 50 pounds or 100. Talaga? Wala pa eh. Wala. Citizenship yan, ha? Oo. Mas mahal pa yung passport. Ay, yung ILR, may binayad kayo. Well, meron yata. Pero hindi mura lang. aabot ng 100. O, hindi aabot ng 1,000. Ngayon, 1,000 na eh. May 1,000 na. 3,000. ILR namin is 3,039, 35, something gano'n. Oo. Per person. Yun, oo. Yung citizenship next na namin, parang naglalaro ng more or less 2,000 na. So, ang laki ng difference. Ganun. Sa apat na yun? Isang tao lang yun, te. 2,000? Oh More or my less. goodness. Pati yata yung, kasama na yata So, sino unahin mo? Wala, sarili ko. Bala. So, joke lang. Yes, mura pa that time. Kasi wala pa, although marami ng immigrants at that time, pero, Pero laking luwag. No? So, ngayon lang talaga humigpit na ng humigpit. ngayon na lang kasi marami mga asylum seekers na eh. Oh, yun nga. Marami na Virginia. pumapasok dito eh. So, At least ang kaya Virginia. mahigpit na sila. So, yun. Ate, so ano yung pinakamaganda mong, ngayon dito? Na nandito? Ikaw, aside from you, na napakaganda na, baby face pa rin ang ganyan na feeling ko magkaedad lang tayo. Wow. 25. Uy! 20 Yung naman. inangat yung 20 naman. diba? Okay, So, ano okay. yung pagdating mo dito, yung pinaka nagustuhan mo sa Scotland? Sa UK? The people. I love the people. Kasi sila, very accommodating. At saka, katulad ng mga in-laws ko, ang babait. They're really, really nice. Ang tag doon, approachable sila. Hindi lang yun. What I like about them is, they don't really care about signatures. Oh, no. Although they have signatures, like, meron silang mga suit-suit ng mga signatures, pero they're not flaunting it. Parang luxury brands. Aha. And they don't really care kung ano ka ba, kung meron ka. Hindi mo na wala feel na ka. iba ka. Parang No, ganoon. no. They're really, really nice. Yeah. Oh, that's nice. Ano naman ang ayaw mo? Meron ba? Ayaw. Oh. Ano yan? Sa work lang siguro dahil mga bata pa sila. Kasi tayo mga Pilipino, masisipag tayo eh. When it comes to work talaga. We work really hard. Then, pabanjing-banjing lang sila eh. Pa-easy-easy. Kasi maraming trabaho. Madali sila makakuha ng trabaho. Especially when you're managing them. It's so hard to manage them. Lalo na kung first timer kung mag-manage sa mga tao. It's just so hard. Parang kasi, delay? Hindi lang yun. Kasi they're always on their phone ba? Tayo mga Pilipino, pag trabaho, di ba? Tapusin mo na. Magpo-fog ka lang, tapos mo na yung trabaho. And then during working hours, talagang trabaho tayo. We don't look at our phones. Sila talagang Facebook pa eh. Yung ganun ba? I really hate that. Doon ako nag-struggle. Maybe because ate meron sila kasing union, hindi ba yun? Na pag pinilit sila May ibang company walang union. Hindi sila connected sa union. Pero may right, feeling nila may right sila, parang gano'n. Hindi, ganun lang talaga ganun sila. Lang talaga sila. Kapag di sila mahuhuli, okay sila. Pero kung pag alam nilang naandyan, they don't really care anything. Yun yung pinakaayaw mo sa sa lang, yung work ethics nila. Pero marami naman din magaling magtrabaho. Marami din naman. For sure. Kaya lang yung kabataan lang. Yung kabataan lang. Yung mga yung work mga ethics. konti pa lang experience. Yun lang. Pero most of them are really nice. So, kaya, yeah. So, ano unang work mo? Work ko, pagdating ko dito, kasi they can't, hindi nila pwedeng anuhin yung yung tinapos mo sa atin. Hindi nila. Sa hotel muna ako nagtrabaho. Ang dami kong Ano na yung ni ate? Ang dami ng trabaho kasi yung pinasok. Pag naglilinis ka, buti ba, by time yun eh, kailangan paspasan yun kasi parang may papasok, may lalabas, may papasok, may lalabas, so kaya paspasan yun. So, during... Atong question ka tayo malayo sa work, pero sino yung una mong naging Filipina friend? Good, very good. Ito pate, may namiss ka bang food sa Pilipinas? Ako namiss. Topat baboy. Sa Scottish food naman, ano nagustuhan mo? Sa Scottish food, gusto kong traditional food. Like yung Sunday roast.